Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at happy Easter Sunday, araw ng muling pagkabuhay, ngayong April 5, 2026. Ang ating pong pag-aaralan, ating po ito kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 16, talata 21. Ito yung unang pagpapahayag ni Jesus sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Mula noon ay ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay na matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba, at kanilang ipapatay siya, ngunit sa ikatatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So ngayon, ating sineselebrate yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero siyempre, alam naman natin, isang beses lang na namatay at muling nabuhay yung ating Panginoon. So ito ay sineselebrate lang natin o inaalala yung dakilang plano ng Diyos sa kaligtasan. O, katulad niyan, pag yung Christmas, maraming mga tao nagsasabi, hindi naman yung tamang petsa, hindi naman yung tamang araw na ipinanganak si Jesus. Hindi naman yun ang pinag-uusapan doon di ba? Ang pinag-uusapan doon, ang kahulugan, ano ba yung bakit nyo sineselebrate yung araw na yon. Katulad nito, yung muling pagkabuhay. Maraming mga tao na binibigyan nila ng ibang meaning na ang muling pagkabuhay ni Jesus, iba daw yung sineselebrate sa pagan. Siyempre, iba naman talaga ang selebrasyon ng pagan kaysa sa selebrasyon ng mga mananampalatayang Kristiyano. Kasi iba kasi para maipahid lang, madali lang naman kasi maghanap ka lang ng mga pagan country na ano ba yung pinag-celebrate nila sa araw na ito. Ano ba yung Diyos na pinag-celebrate nila sa araw na ito. Tapos ang gagawin ng iba, i-connect doon sa sineselebrate na muling pagkabuhay. Tapos sabihin, hindi yan ang sineselebrate ng mga taong yan, hindi yung pagkabuhay ni Kristo, yung pinag-celebrate niyan, mga pagan na Diyos na ganito. Madali lang pong i-connect. Ang ano dito mga kapatid, bakit mo sineselebrate, bakit mo inaalala yung muling pagkabuhay ni Kristo? Yun ang mahalaga doon di ba? Kung alam mo sa sarili mo, bakit mo ginagawa ito, bakit mo inaalala ang araw na ito. Kasi malaking parte ng ating kaligtasan. Malaking parte ito ng pananampalataya natin. Kasi nga sabi ni San Pablo, walang kabuluhan ang pananampalataya natin, ang lahat ng ginagawa natin ito kung walang pagkabuhay. Di ba? So napakalaking to sa pundasyon natin bilang mananampalataya. Malaking bahagi ito sa pananampalataya natin bilang mga Kristiyano. Diba? Pinapakita dito na matapos magbata, mamatay ng ating Panginoon, ay siya ay muling binuhay. So ibig sabihin isang yun, patutuo. Kino-confirm na kung paano ang ating Panginoong Hesus ay kaya ng Diyos na nabuhayin muli, tayo rin na sumasampalataya ay muling bubuhayin. Katulad ng ginawa sa ating Panginoong Hesus. Ano yun yung banal na pag-asa natin. Kasi mawawala naman talaga ng saysay kung ginagawa natin ito kung walang muling pagkabuhay. Kasi kung wala naman talagang muling pagkabuhay, edi magsaya na lang tayo sa mundong ito. Gawin na lang natin lahat ng gusto natin gawin. Kasi after all, parang wala namang mangyayari, di ba? Parang yung mga taong hindi naniniwalang may Diyos, yung mga taong hindi naniniwalang may muling pagkabuhay. Kaya sabi ng iba, do whatever you want. Gawin mo na ang lahat ng gusto mo kasi after na mamatay ka, wala na After you die, nothing's happen. Di ba? Pag namatay ka, wala na. Tapos na talaga, the end. Tayo hindi naniniwala tayo na muling bubuhayin yung mga nananampalataya sa Panginoon. Kaya nga tayo ay sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, ay nagsusumikap tayo na makasunod sa kalooban ng Diyos.
na hindi makagawa ng kasalanan, na hindi lumubag doon sa kalooban ng Panginoon. Kasi alam natin na kapag wala tayo kay Lord, pag namuhay tayo sa kasalanan, doon tayo sa kaparusahan. Mapupunta tayo sa kapamakan, doon sa impyerno. Pero dahil sa pananampalataya natin na muling bubuhayin, yung mga nananampalataya sa ating Panginoon, tayo ay nagsusumikap sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon na tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Magbago yung buhay natin at tumalima sa kanyang mga kautusan. At mahalaga rin yun sa ating pagtanggap sa dugo at katawan ng ating Panginoon. Every time na tayo ay lumalapit sa sakramento ng Eucharist, di ba? Hindi lamang natin ginugunita yung pag-aalay ng ating Panginoon, kundi tinatanggap natin yung katawan at dugo ng ating Panginoon. Tayo ay nagiging kabahagi ng kanyang katawan. At dapat hindi natin ikinahihiya yun. Kasi isa yan sa pinakamahalagang iniwan ng ating Panginoong Hesus. Hindi man natin siya kasama physically, pero sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng kanyang katawan at dugo, nararamdaman natin yung presence ng Diyos, yung talagang yung presensya mismo ng Diyos. Kasi sa atin bilang mga Katoliko, hindi lang yung sa iba kasi simbolo lang sa kanila yung katawan at dugo ni Jesus na sa pagtanggap ng Eucharistia, pero sa atin hindi. Talagang yun ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya nga sa may John chapter 6, di ba, maraming humiwalay. Sabi mo, paano namin kakainin yung katawan at dugo mo? Parang ganun yung iniisip din ng maraming mga nagsasabing Kristiyano rin, no? Paano namin kakainin? Parang ganun yung reaction din nila. Parang ano na to, parang inaswang na. Diba? Paano ito mangyayari? Mangyayari talaga yun sa pananampalataya. Pero kung wala kang pananampalataya, imposible. Pero kaya nga ang pananampalataya is beyond Hindi mo na pwede-question yun. Basta mahalaga din yung pananampalataya mo na tinatanggap mo yung katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya ang araw nito isa talagang malaki na dapat natin pagpasalamat, dapat natin ikagalak sapagkat yung kaligtasan at yung ating mga kasalanan ay naugasan sa pamamagitan ng dugo at pag-aalay ng ating Panginoon ng kanyang buhay. At ito'y nagbibigay ng pag-asa sa ating bilang mananampalataya na patuloy na tumatag yung ating paniniwala at pananampalataya sa Panginoon na sa pagdating ng araw, siya ang Diyos na makakasama natin sa pagdating ng araw. So yun lamang mga kapatid, at awan Diyos sa patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.